Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi J. Zumo Jr., Lodi Joey Tabura, Lodi Pukulot Master, Lodi CNC1, Lodi Powder Cuts, Lodi Sheila Nay Epanto, Lodi Gary Tuman, Lodi Eric Buddy, Lodi Romulo Ibale, Marlon Memoria, Lodi Felipe Manaha, Lodi Basila 3-4-1-1, Lodi Jessel Amadeo, Lodi Cristina Valmoria. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-53 kabanata, sa pagpapatuloy. Malakas na tumalsik si Manchon dahil sa tindi ng suntok na ibinigay sa kanya ng Blue Hulk, ang kanyang katawan ay lumipad palayo na parabang tinangay ng isang dambuhalang puwersa. Sa ere, makikita ang dugo na pumutok mula sa kanyang bibig at mukha. Kumalat sa hangin na tila pulang hamog bago dahan-daang bumagsak pababa. Tumayo ng dahan-dahan si Manchon habang may ngiti sa kanyang mukha na makikita ang dugo mula dito na napaabi pa siya na aray ko. Nakangisi naman si Jokwool na nakatingin sa kanyang sinabi na uhu, kahanga-hanga, hindi ba? Hindi ka naman tuluyang napahiya doon, hey. Makikita ang Blue Hawk na nakatingin kay Manchon na patuloy ang pagpuslit ng dugo habang sinasabi sa kanya na bukod pa riyan. Kahit hinayaan kong makatama ka, siniguro kong sulit iyon. May gulat naman sa mukha ni Jokwool nang marinig niya yon na napasabi na ano. May hindi namang makapaniwalang mukha si Mong Hyan at Lady Song gayon na nakatingin sa Blue Hawk at ang ating bida naman ay may seryosong mga tingin ng tahimik. Nang makita nila ang sugat nito ay unti-unting naghihilom. Tahihimik na napaseryoso naman ng mga tingin si Manchon dito. Agad namang tumalon sa ere si Mong Hyan na ididikit sa likod ng Blue Hawk ang talisman habang sinisigaw na ako mismo ang dudurog sa halimaw na ito. At ilang sandali pa ay nailagay na niya ito sa likod ng Blue Hawk. Masayang napasigaw naman si Jokwool ng aha, isang talisman. Tama, kung mapaparalisan niya muna ito, pagkatapos. Habang masayang sinabi naman sa kanya ni Mong Hyan ang talisman na inilagay niya ay natanggal na para makahuli ng isang halimaw. Hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng pambihirang galing sa pakikipaglaban. At ilang sandali pa ay sumampal ito sa kanyang mukha na biglang natahimik. Agad namang napasigaw sa kanya si Jokwool na umiwas ka. Mula sa kanyang gilid ay mabilis na susuntukin siya ng Blue Hawk. Hindi na kaianang tumingin ni Lady Song gayon na agad na. Binawi ang tingin mula dito. Mabilis namang napunta dito ang ating bida na agad na hinayla niya si Mong Hyan na agad na naiwasan niya ang malakas na suntok ng Blue Hawk. Seryosong nakatingin ang ating bida dito na tinapon niya papalayo si Mong Hyan. At pagkatapos agad na binigyan siya ng isang malakas na suntok ng Blue Hawk. Seryoso at walang pag-aalinlangan namang hinarap ng ating bida ang paparating na atake, pinatigas ang kanyang kamao at buong lakas na isinugod ang sariling suntok. Sa mismong sandali ng kanilang pagsasalpukan, nagkatamaan ang kanilang mga kamao at sumabog ang napakalakas na puwersa, dahilan upang kumislap ang matingkad na asul na liwanag sa gitna nila. Ang hangin sa paligid ay biglang nag-alboroto, at ang alikabok sa kanilang paligid ay agad na nahawi at tinangay papalayo, na parabang may ansyaming sumabog sa gitna ng labanan. Ang lupa ay bahagyang yumanig sa tindi ng banggaan, at sa gitna ng alingawngaw at alikabok, makikita ang dalawang figurang naglalaban ng lakas at determinasyon. Walang ni isa ang handang umatras. Napanganga sa matinding gulat si Jokwool habang ang malakas na bugso ng hangin, na bunga ng banggaan ng dalawa, ay dumaan at hamampas sa kanyang katawan. Bahagya siyang napatigil, hindi makapaniwala sa nasasaksihan, at nasabi niya sa kanyang isipan na sa pagtatama pa lang ng kanilang mga kamao, yumayanig na ang gusali. Pareho silang mga halimaw. At ilang sandali pa, napaatras ang ating bida, bahagyang gumuhit ang kanyang paa sa sahig habang pilit niyang sinasalo ang natitirang puwersa ng banggaan. Ramdam pa rin sa kanyang mga braso ang panginginig. At nang tuluyan siyang huminto, agad niyang pinatigas ang kanyang kamao, hawak ng isa niyang kamay, habang nakatingin sa kalaban na may seryosong anyo ngunit may bahagyang ngiting namumuo sa kanyang labi. Sa kanya sinabi, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, ha? Ramdam pa rin niya ang matinding kirot na gumagapang sa buong braso, alaala ng sandaling nagbanggaan ang kanilang mga kamao, ngunit sa halip na umatras, lalo pa lamang tumibay ang kanyang determinasyon, handang ipagpatuloy ang laban sa harap ng isang kalabang hindi basta-basta.
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat, puno ng paghanga at babala, habang nakatitig siya sa kalaban na tila sinusukat muli ang lakas nito. Seryoso niyang sinabi na simula nang bumaba ako ng bundok, hindi pa ako nakaranas ng ganito kalakas na kamao. Nakatingin ang Blue Hawk sa kanyang kamao habang hawak ito ng isa niyang kamay. Bahagyang kumunat ang kanyang noo, at makikita sa kanyang mukha ang halo ng pagtataka, na para bang sinusuri niya ang kirot na bihira niyang maramdaman. Ang simpleng kilos na yun ay nagsilbing patunay na kahit siya ay naapektuhan ng banggaan, at sa katahimikan ng sandaling iyon ay lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan nila. At ilang sandali pa, sumugod muli ang Blue Hulk patungo sa kanya, sabay sigaw na puno ng galit at puwersa. Agad namang pinatigas ng ating bida ang kanyang kamao. Nakapirmi at handang salubungin ang paparating na tama. At makikita ang kanilang trangkahan, kung saan damaloy ang hangin mula sa lakas ng banggaan ng kanilang mga suntok. At makikita ang kanilang mga kamao na nagbabanggaan sa gitna ng matinding tensyon, habang kumikislap ang liwanag sa paligid nila, isang halo ng asul at puti na parang naglalaban ang enerhiya ng dalawang mandirigma. Bawat hampas at pagkakasalpukan ay nagdudulot ng malakas na alon ng puwersa, at ang liwanag na iyon ay sumasalamin sa lakas at determinasyon na bumabalot sa kanilang mga galaw. At pagkatapos, pareho silang napaatras, ang puwersa ng banggaan ay nagpaalimpuyo sa kanilang paligid. Ang alikabok ay sumabog at tumatakbo palayo, humihawi sa lupa habang unti-unting bumabalik sa katahimikan ang paligid. May hindi makapaniwalang mukha sila na napasabi si Lady Song gayon na pang-12 beses na ito. Dagdag pa ni Mong Haiyan na kasalukuyang ginagamit ng ating master ang ikalimang antas ng Harmony Heart Technique. Ang Extinguishing Evil. Napasabi naman ng seryoso si Jokwol na makikita rin ang mukha ni Manchol ng seryoso na gayunpaman, hindi nagpapahuli ang halimaw na ito. Sinabi rin naman ni Mong Haiyan na pero hindi ibig sabihin na wala itong bisa. Medyo nalilito rin ang halimaw na ito. Siguro ay napagtanto na nito na ang ating master ay isang mapanganib na kalaban. At pagkatapos may nangigigil na mukha ang Blue Hawk na sinabi sa kanya na sino ka ba? Masayang tumugon naman ang ating bida na Ohu. Halimaw na nagsasalita, ako si Kang Mujak, ang nangungunang request seeker sa buong mundo. Ko si Dan Hoyeryong, tama? Dagdag pa niya sa Blue Hawk na hiniling ng kaibigan mo na patayin kita. Ano ang masasabi mo roon? Tumugon ito sa kanya na siya at ako ay laging magkasalungat. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na syempre. Kaya nga ako ay nag-iisip din. Na muli na namang sumagot sa kanya ang Blue Hawk na nag-iisip. Tungkol saan? Nakangisi ang ating bida na sinabi niya na kung tatanggapin ba kita bilang disipulo sa aming sekta o hindi. Nagulat silang dalawa na sinabi ni Song gayon na gusto mong tanggapin ang halimaw na ito bilang disipulo. Na napasabi din si Mong Haiyan na Panginoon. Nakangisi naman si Jokwol na sinabi na isa pang kamay na tutulong sa atin. Tumawa ang Blue Hawk na sinabi sa kanya na kinokonsidera mo akong disipulo. Ako, si Dan Hoyeryong. Nakangiti naman ang ating bida na sinabi na hindi ito oras para tumawa. Mag-isip kang mabuti. Ang buhay mo ang nakataya rito. Sumagot sa kanya ang Blue Hawk na sa tingin mo ba kaya mo akong talunin? Ngumisi siya at sinabi na hindi lang ito iniisip. Isa itong malinaw na katotohanan. Nagpalabas ng puwersa ang Blue Hawk na pinatigas ang kanyang postura na sinabi sa kanya na sige. Kung matatalo mo ako, magiging disipulo mo ako. Napaseryoso naman ang mukha si Jokwol na napasabi na tila pamilyar ito sa nangyari sa akin, sa paanong paraan. At naalala niya ang pagbubugbog niya sa kanya at sinabi na halos kapareho ito ng nangyari sa pagitan namin ni Kang Mujak noon. Kung ganoon, malinaw na kung sino ang matatalo. At pagkatapos, muling naganap ang isang malakas na sagupaan sa pagitan nila, na puno ng puwersa at enerhiya. Ang bawat hampas ng kamao ay tila yumanig sa hangin, naglalabas ng asul at puting kislap na sumasayaw sa paligid, habang ang alikabok at init mula sa kanilang banggaan ay umuusbong sa ere. Ramdam sa bawat paghinga at titig ang matinding tensyon, at malinaw na ang labanan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng katawan kundi pati na rin sa determinasyon. Bilis, at husay ng dalawang mandirigmang magkatunggali sa gitna ng isang eksenang puno ng kapangyarihan. Nakangisi si Jokwol nang makita ito na sinabi pa niya na ayaw kong mamuhay kasama ang isang halimaw, pero wala ako sa posisyon para maging mapili ngayon. At ilang sandali pa, napaatras ang Blue Hawk,
ramdam ang bigat ng impact sa bawat hakbang, habang sabay nitong sinasabi na ano ba ito. Nakangisi naman ang ating bida na sinabi sa kanya na bakit. Nagulat ka, medyo malakas ang kamao ko. Hindi ba? Makikita na ang kamao ng Blue Hulk ay bahagyang nanginginig, tila hindi sanay sa sakit na kanyang nararamdaman, habang ang kamao ng ating bida naman ay malinaw na bumakas sa kanyang mga daliri. Ang bakas ng pagkakadiin ay nagsilbing tahimik ngunit malinaw na patunay ng tindi ng kanilang naging sagupaan, at sa sandaling iyon ay ramdam ang pagbabago sa ihip ng laban, isang senyales na kahit ang halimaw sa harap nila ay nagsisimula ng makaramdam ng epekto ng kapangyarihang kanyang hinarap. Nagulat ang Blue Hawk nang isang napakabilis na suntok mula sa ating bida ang biglang tatama sa kanya. Sa tindi ng suntok na kanyang ibinigay, halos napaangat niya ang Blue Hawk sa ere, bahagyang umangat ang katawan nito na parabang nawala ng bigat sa isang iglap. At sa isang iglap, ang Blue Hulk ay tumilapon at bumagsak ng malakas sa sahig. Ang kanyang katawan ay dumagundong sa pagbagsak, nagbitak ang lupa sa ilalim niya at umangat ang alikabok sa paligid. Napatigil lamang ang kanyang pag-atres nang tumama siya sa pader. At pagkatapos ay makikitang nahihirapan itong bumangon, pilit itinataas ang katawan habang nanginginig ang kanyang mga braso. Ang bawat galaw ay mabagal at puno ng bigat, na parabang sinasalungat ng sarili niyang katawan ang utos na tumayo. May gulat sa kanilang mukha nang makita nila ito. Napalaki naman ng mata si Jockwall nang makita niya ang ating bida na nag-e-stretching na tila nagsisimula pa lamang siya. Makikita ang mukha nito na may gulat na sinabi pa na akala ko ang lalaking yun lang ang halimaw. Pero ang isang ito ay mas halimaw pa. At lumipat ang eksena kung saan isang anino ng lalaki ang naglalakad sa kakahuyan. Na makikita ito na patuloy sa paglalakad ng tahimik. At napatigil ito habang nakatingin sa malayo na sinasabi na nandoon mismo ang Lotus Valley. Dagdag pa niya habang makikita ang Lotus Valley na kaya nandoon sila, hindi ba? At isang boses ang mapapakinggan na sinasabi dito na oo. Mapanganib ang pumunta ng mag-isa. Napahawak sa kanyang selukat na tumugon ito na ipinapahiwatig mo ba na baka mabigo ako. Makikita ito sa malayo na sinabi pa ng kausap nito na hindi. Hindi sa ganoon, pero wala tayong eksaktong impormasyon tungkol sa kanila. Natumugon ito na sa tingin mo ba ay pumunta ako ng hindi handa? Sinabi pa nito habang nagpatuloy sa paglalakad na may dahilan kung bakit ako ang pinili ni Jonggon. Tumugon ang kausap nito na hindi nakikita na, oo. Paumanhin, sinasabi pa nito habang naglalakad na ang nangungunang request seeker sa mundo. Tingnan natin kung paano ito kakayanin ni Jiang Duchi. At dito na po nagtatapos ang 53 kabanata. Ika-56 na kabanata sa pagpapatuloy. Flashback, makikita ang gusaling ito na may nagsasalita na kailangan ko ba talaga silang kumbinsihin. Sinabi sa kanya ng nakaasul na oo, kailangan mo talagang gawin iyon. Tumugon ito na pero bakit pa kailangang mag-abalang kumbinsihin ang ganoong kaliit na sekta? Anong mapapala natin? Sinabi nito sa kanya na maiintindihan mo ang mga detalye mamaya. Sabihin mo lang sa akin kung tatanggapin mo ang gawain o hindi. Sumagot ito sa kanya na paano ko matatanggihan ang utos mula sa isang taong tulad mo. Muling sinabi nito sa kanya na utos. Hindi, mas parang pakiusap ito, isang mapagpakumbabang pakiusap. Sumagot ito sa kanya na hahaha, naintindihan ko. Ituturing ko ang iyong pakiusap bilang isang utos at susundin ito. Masayang sinabi nito sa kanya na haha, matagal na tayong hindi nagkikita, pero ang talas ng isip mo ay naroon pa rin. Gayunpaman, mayroon pa bang ibang mapagkakatiwalaan ako gaya mo? Ngumisi ito na sinabi sa kanya na hindi ba't ikaw ang taong walang pinagkakatiwalaan kundi ang iyong sarili, elder? Tumugon ito sa kanya ng seryoso na tama na ang biro. Dagdag pa nitong sinabi ng mahina na lalo silang nagiging mapangahas habang lalo mo silang pinagbibigyan. Pinagpawisan nito na agad na bahagyang napayuko ng ulo. At pagkatapos, sinabi nito sa kanya na ang pakikitungo sa isang hindi kilalang rural na sekta ay dapat na napakadali lang. Haha, nakatingin ito sa kanya nang may nakakunot ng noo at sinabi na huwag mo silang maliitin, baka magsisi ka sa huli. Tandaan mo yan, napangiti ito na tumugon na syempre. Huwag kang mag-alala, maghintay at tingnan mo na lang. Balik dito na ito ay nakarating na sa bayan. Habang sinasabi sa kanyang isip na ayon sa impormasyong nakalap ko, wala namang sinumang dapat ikabahala.
Lumingon sa paligid na sinabi pa nito sa isip na pero ang katotohanang natalo sina Chogwak at Wang Mak ay gumugulo sa isipan ko. Naiisip ito na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi lang si Wang Mak, kundi pati si Wu Zai, na kilala bilang ang una sa Western Province, ay nandoon, kasama ang iba pang mga mahuhusay na martial artists. At lahat sila ay naubos ng sabay-sabay. Ganap na nalipol. Nagpatuloy ito sa paglalakad na sinabi pa sa isip na ang mga tao mula sa pinakadakilang request sect sa mundo ay tila walang mga kasanayan para gawin yun. At pagkatapos nakarating na ito sa trangkahan ng sekta ng ating bida na tumingalang sinabi na maaari kayang. Ang lugar na ito, pumasok sa loob na tumingin sa paligid na sinabi pa sa isip na ano ito. Mas malala pa pala sa loob, parang guho na ang lugar na ito. Nakita niya ang dalawa na sinabi pa sa kanyang isip na mabuti na lang, may mga tao rito. Makikita ang mukha ni Jokwol na sobrang naiinis na sinasabi na, bakit hindi ako pwedeng maging katulad mo? Bakit? 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 Seryosong nakatingin sa kanya si Manchon na sinabi niya na iyan ang pagkakaiba nating dalawa. May madilim na ekspresyon ng mukha si Jokwol na nangangalit ang mga ngiping sinabi na anong sinabi mo. Naglabas ng enerhiya sa kanyang panggarote at itinaas niya ito na sinabi pa kay Manchon na ang pagkakaiba sa pagitan mo at sa akin. Sige, ipakikita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Na makikita ang kanyang enerhiyang kulay pula ay kumakalat sa hangin at ang mga usok ay kumakapal sa kanilang paligid. Napanganga ito sa gulat nang makita ito na napasabi sa kanyang isip na ito ay Ki. Kaya ang taong ito ay malamang na si Jokwol. At pagkatapos malakas na hinampes ni Jokwol ang kanyang panggarote sa harap niyang malaking bato. Namuli na naman itong nagulat na napasabi sa isip na aray ko. Narinig ko na ang tungkol sa kamanghamanghang mapanirang lakas ng Ki. Pero ito ay parehong tumpak at malakas. Pinagmamasdan ni Jokwol ang kanyang hinampes na malaking bato na sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ito lumalabas ng kasing ganda ng inaakala ko. Nakangising tumingin kay Manchon na sinabi niya na paano ito, humanga ka ba sa galing ko? Ngunit ito ay tahimik lang na. Hinuhugot ang espada sa kaluban. Sinabi pa ng lalaki habang makikita sila at si Manchon ay may seryosong mukha na maaari kayang ang taong ito ay dating sundalo mula sa Machon. At ilang sandali pa ay makikita ang mga bato na pinaangat sa hangin ay mabilis niyang tinabasan. At ang mga bato ay swak na swak sa mga butas ng pader. Napanganga ito na may gulat sa mukhang sinabi pa sa isip na tao pa ba talaga yan? Nakakamangha ang kanyang kakayahan, biglang isang boses ang nanggaling sa likod nito na sinasabi dito na sino ka. Lumingon ito sa likod at agad na nasilaw sa kagandahan ni Lady Song gayon habang napatakip ng mukhang sinabi pa sa isip na ang mga mata ko. Nasisilaw ng sobra, at nang makita niya si Song gayon sinabi pa ng lalaki sa kanyang isip na ang babaeng ito ay malamang na si Song gayon. Isa sa tatlong kagandahan sa ilalim ng langit. Hindi pinalabis ang mga sabi-sabi. At pagkatapos ay namumulang sinabi nito na ako ay tinatawag na Jiang Duchi. At isang boses naman ang sumisigaw sa gilid na kalimutan mo na ang pangalan. Ibunyag mo ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Ito pala ay si Jokwol na pinapaikot ang panggarote na lumalapit pang sinisigaw na ano na naman itong bagong gulo. Pautal-utal na magsasalita pa lang ang lalaki ay biglang sinigawan siya ni Jokwol na magsalita ka ng malinaw. Napababa ito ng ulo na nakatingin sa kanyang sinabi na ako ay nagmula sa Zhongguan Alliance. Napasabi si Lady Song gayon na nakatingin dito na Zhongguan Alliance. Dagdag pang sinabi ni Jokwol sa kanya na anong ginagawa mo rito. Bigla namang dumating si Mong Haiyan na sinabi na bakit mo pinakikitunguhan ang isang panauhin ng ganito. Napatingin naman ito sa kanya na sinabi sa isip na ang taong ito ba ay si Mong Hyon. Paano ang isang napakabata ay naging? Hindi na niya ito na ituloy nang biglang sinigawan siya ni Jokwol ng sinong nagsabing panauhin siya mula sa Zhongguan Alliance. Na napasalubong ng kilay si Mong Haiyan na nakatingin kay Jokwol na sinabi na, bakit mo hinuhusgahan kung panauhin siya o hindi? Tanga, naiinis na bamaling ito ng tingin na sinasabi na, tanga. Iyan ang salitang pinakaayaw ko. Patay ka ngayong araw. Nakangisi naman si Mong Haiyan na may kinukuha sa loob ng kanyang damit na sinasabi na inasahan ko nang gagawin mo yan, kaya naghanda ako. At pagkatapos agad na winasiwas niya ang kinuha sa kanyang damit sa sahig at makikita ang tila pulbos na kumalat dito.
May gulat naman sa mukha ni Jokwol na napasabi na anong pakulo na naman ang ginagawa ng lalaking ito. Mula sa pulbos na inilagay niya sa sahig, unti-unting lumalabas ang isang kalansay mula sa ilalim. Dahan-daang binubuo ng mahihinang pagkaluskos habang ang mga buto ay tila hinihigop paitaas ng isang di nakikitang puwersa. Habang may ngiti sa mukha ni Mong Hyan, at pagkalitaw nito, agad na tumakbo ang kalansay papunta kay Jokwol, mabilis at walang alinlangan ang galaw na tila ba matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. May gulat sa mga mukha nila nang makita ito na tila hindi makapaniwala. Habang hinahampas ni Jokwol ang kalansay, masayang tumatawa naman si Mong Hyan na sinasabi na dahil sa iyo. Nakumpleto ko ang isa sa mga lihim na tekniko ng aming clan. Dagdag pa niya na hindi ito magiging madaling harapin, hahaha. Habang patuloy naman sa pagputol ng mga bato si Manchon, patuloy ding hinahabol si Jokwol ng kalansay na napaliit ng mata si Lady Song gayon na pinapanood sila. Sinabi pa ng lalaki sa kanyang isip na ano bang meron sa magulong clan na ito. At lumipas ang ilang sandali na makikita ang bubong na ito na sinasabi ng lalaki na ako si Jiang Duchi mula sa Zhongguan Alliance. Nakatingin naman sa kanya ang ating bida habang sinabi ng lalaki sa kanyang isip na ang lalaking ito ang may pinakamahiwagang karakter. Pinaghihinalaan siyang nasa likod ng paglipol sa pamilyang Song, na tina-target ang Red Dragon Divine Sword. Dagdag pa nito habang makikita ang Red Dragon Divine Sword sa baywang ng ating bida na walang pakundangan niyang isinusuot ang Red Dragon Divine Sword. Dagdag pa nito na seryosong nakatingin na ang ganoong hakbang ay maaaring ituring na direktang hamon sa Zhongguan Alliance. Maaari kaya itong isang sadyang pang-uudyok sa Alliance? At pagkatapos tinanong siya ng ating bida na anong pakay mo sa Zhongguan Alliance. Napasalubong ito ng kilay na sinabi pa sa kanyang isip na Nagsisimula sa isang tanong, inosente ang lalaking ito, hindi ba? Mukhang oras na para kay Jiang Duchi, ang dalubhasang negosyante, na ipakita ang kanyang mga kasanayan. Tumingin ito sa kanya na sinabi pa sa isip na huwag nang alalahanin ng iba, sapat na ang harapin ng pinuno ng clan. Na seryosong nakatingin naman sa kanya ang ating bida at si Song gayon. Na sinabi pa nito sa kanya na mayroon akong mungkahi para sa iyo. Bigla naman na nainis ito na napatingin sa kanyang gilid na sinabi pa sa isip na isang panggulo, ang isang yon. Ito pala ay si Woon Rayang na nakahawak sa ulo na nanginginig ang buong katawan sa sulok. Napatingin sila dito na may pagtataka na sinabi ni Jokwol na ano ang dahilan at bigla siyang nagkakaganito ngayon. Na napasabi rin si Mong Hyan na oo. Bakit siya ganyan? Napatingin sa kanya si Lady Song gayon na sinabi niya sa ating bida na binigyan mo ba siya ng alak? Napangiti siyang nakatingin dito na sumagot na oo. Uminom lang kami para ipagdiwang ang kanyang pagdating. Nabigla si Song gayon na napasabi na uminom ba siya ng kusa? Tumawa ang ating bida na sinabi sa kanya na tumanggi siya noong una. Pero pinainom ko rin siya. Dagdag pa niya na ang tunay na lalaki dapat kayang uminom, di ba? Hahaha. Naiinis naman si Mong Hyan na sinabi niya na may tatlong sitwasyon kung saan si Dan Huryong ay nagbabagong anyo bilang Dan Hoeryong. Natumugo naman sa kanya ang ating bida na may mga partikular na dahilan. Nakangiwi ang bibig ni Mong Hyan na sinabi pa sa kanya na oo. Pero, ang pinakamalala sa tatlo ay dahil sa pag-inom ng alak. Nagulat naman ang ating bida na sinabi niya na talaga ba? At ilang sandali pa ay nagbagong anyo na si Woon Rayang na ikinagulat naman ito na napasabi na ano yan. At dito na po nagtatapos ang ika-54 na kabanata.